Kasi yung host. Sige. Ah. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga. Magandang umaga po sa bawat pamilya na naka-tune in. At salamat din po sa Panginoon sa umagang ito. Manalangin na tayo. Sige. Sige. Oo, sinabi ko na sa bawat pamilya. Oo. Kasi pag, tapos ko. Sige, saglit po tayong yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Ama sa panibagong umaga na naman Panginoon na aming haharapin. Salamat o Diyos sa patuloy mong gabay at patnubay sa bawat pamilya. Salamat Panginoong Hesus sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu Panginoong Diyos sa bawat mga anak mo Panginoon. Dahil kung kami hiwalay sa inyo ugad, walang saysay ang aming mga buhay. Subalit salamat Panginoon dahil mayroon kaming dakilang Diyos na makapangyarihan na siyang aming patuloy na pinagdidipindihan at pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Bago nga po sa lahat, humihingi po ako ng humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, na linisin po tayo sa lahat ng ating mga karumihan, sa iniisip man natin, sa salita man, sinasadya man o hindi. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoong Hesus, upang sa aming pagharap sa inyo, Panginoon, kami po'y maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Kaya Lord, maraming salamat Panginoon sa magandang panahon na ipinagkakaloob mo. Salamat sa pag-iingat niyo po sa bawat pamilya, sa bawat isa Panginoon, na iniingatan niyo po ang bawat isa at nilalayo Panginoon sa anumang uri ng kapahamakan. Lalo't higit sa panahon ngayon Panginoon, sa banta ng COVID, Lord. Salamat ng iyong banal na proteksyon Panginoon, patuloy na pinagkakaloob mo sa mga anak mo, dakilang Diyos. Lord, ikaw lang ang nakakaalam, Ama, kung kailan po ito matapos ang virus na ito, Panginoon, at maging normal, dakilang Diyos. Sa inyo namin pagkakatiwala, Lord, ang gawain sa umagang ito hanggang sa matapos, Panginoon. Samahan niyo kami, Lord. I-guide mo kami, Panginoong Hesus, sa aming gawain sa maghapon na to. Ganon din, Lord, salamat sa bawat mga anak mo na naka-tune in, Panginoon, sa Zoom, Panginoon Hesus. Salamat ng marami, Lord, sa kanilang mga puso na patuloy mong pinaalalahanan ang bawat mga anak mo, O Diyos, na ang araw na ito, Panginoon, ay para lamang sa iyo. Na ikaw naman ang aming mapuri, masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ganon din, Lord, salamat sa aming pastor na magdadala ng iyong mensahe, dakilang Diyos. Itago niyo po siya, Ama, sa inyong likuran, Panginoon, at balutin mo siya ng iyong banal na dugo, Panginoong Diyos. Na ang mga salita, Panginoon, na aming mapapakinggan, ito po'y magrima sa aming mga buhay at maging guidance sa aming buhay sa pang-araw-araw, dakilang Diyos. Salamat, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Salamat sa bawat mga anak mo na kasama sa umagang ito. At purihin ka, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan. Salamat, Ama. Sa iyo po ang kapurihan, kadakilaan at kaluwalhatian. Sa tanging pangalan lamang ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, amen and amen. 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 Oh, good morning po sa lahat. Sa pong mabiyayang umaga sa bawat isa. Amen. Klaro po ba yan sa inyo? Paki-thumbs up nga po kung clear ang aking boses sa inyo. Okay, praise the Lord. Bago natin tunghayan yung ating aralin ngayong umaga, kumanta muna tayo. Parang hindi na tayo kumakanta kasi sa ating Bible hour. Awitin natin yung as we gather, no? Awitin natin ito prayerfully. I-turn on natin yung ating microphone, di bali maingay. Basta sabay-sabay tayong kumanta.
As we gather, may your spirit work between us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Minsan pa, as we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Salamat. Napakagandang awitin na ang pagsama-sama natin ngayong umaga ay isang pribileyo at responsibilidad natin sa Panginoon na tayo po ay magbulay ng kanyang mga salita. Pinasasalamatan ko si Brother Ray Wilson na nakasama natin ngayong umaga. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Si Sister Ellie, si Jonah, ganun din si Karen, si Cheche, at salamat sa bawat isa na nakatune in ngayong umaga. Sa ating pagpapatuloy ng ating pong aralin sa ating Bible Hour, nung nakaraan ay tinalakay natin ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu, no? At napaka-importante na aralin to sapagkat pag tayo po ay hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu ay nagkakasala po tayo ng malaki sa harapan po ng Panginoon. Ito po ay isang katotohanan na ang banal na Espiritu ay Diyos. At yan po ang pinaniniwalaan ng lahat po ng miyembro ng BCCI. Una, naniniwala tayo na ang banal na Espiritu ay Diyos sapagkat nagtataglay siya ng mga katangian ng Diyos. Yan yung tinalakay natin last Sunday. Siya ay walang hanggan. Siya ay nasa lahat ng dako. At siya ay makapangyarihan sa lahat. At marunong sa lahat. At inilagay po natin dyan ang mga talata na dapat po nating
basihan sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Siya'y marunong sa lahat. Siya'y banal. Siya'y katotohanan. Siya'y mabuti. At siya'y nakikitisan sa atin, no? At ang pangalawa na tinalakay natin nung nakaraang linggo ay siya'y Diyos sapagkat siya'y gumagawa ng mga bagay na Diyos lamang ang makakagawa. At ano-ano ito? No? Ano-ano ito? Ang paglikha sa Job 33:4 kasama ang ating Diyos, ang Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu nung dalangin ang buong sanlibutan. Siya ay nagliligtas din ayon sa Korinto 6:11. At siya ay nagbibigay buhay. At siya ay may pasimula sa kapanganakan na muli. No? Siya yung author ng kapanganakan na muli o yung born again. At yan makikita natin sa Juan 3:5-6. At siya po ay nanghuhula sa 2 Peter 1:21. Ang mga panghuhula ay gawa ng banal na Espiritu. At ang pang-anim ay ang pumapatnubay. Siya yung pumapatnubay na matatagpuan natin sa John 16:8-11. At ang banal na kasulatan ay nagsasabi ng mabibigat na mga pananalita tungkol po sa banal na Espiritu. No? Mga pangungusap na makadiyos na pangungusap. At ngayong umaga, ang ating pong tatalakayin ay ang pagkakaiba ng banal na Espiritu sa Ama at sa Anak. No? Yung pagkakaiba. Kasi may ilang sekta ng pananampalataya, may ilang grupo na ayon sa kanila, ang banal na Espiritu ay ang Espiritu mismo ng Ama o Espiritu ng Anak. At hindi isa pang persona. Yan ang mga turo ng iba pong mga grupo. Pero tayo ay naniniwala na ang banal na Espiritu ay iba kaysa Ama at iba rin kaysa Anak. Ang unang talata na aking bubuksan ay matatagpuan natin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Talatang 3, Kapitulo 3, talatang 21-22. Kung may Bible kayo sa inyong tabi, kindly open your Bible in the book of Luke. No? Sa aklat po ni San Lucas, Kapitulo 21, Kapitulo 3, 21-22. At ito yung makikita natin. Ito yung pangyayari nung ang ating Panginoon ay bautismuhan ni Juan Bautista. No? Ito po ang ating mababasa dito po sa Lucas 3:21-22. Nabautismuhan na noon ang lahat ng tao, sabi ni Lucas. Gayon din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsasabi,
ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Dito po, sa Ebanghelyo ni Lucas 3:21 hanggang 22, ay napapaloob po dito ang tatlong persona sa isang Diyos. At ang sabi po rito ay nabuksan ng langit. No? At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. No? Si Jesus ang binautismohan. No? Yung second person, ang anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay binautismohan, bumaba mula sa langit ang Espiritu sa anyong kalapati. No? Kaya makikita natin yung third person, ang banal na Espiritu sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito po yung Diyos Ama. No, ang Diyos Ama na ang sabi po, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Kaya makikita natin yung tatlong persona dito. Si Jesus ang binautismuhan, bumaba ang kalapati nung siya ay mabautismuhan sa anyo, ang banal na Espiritu sa anyo ng kalapati, at narinig ang boses ng Ama na nasa langit ang nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ngayon, ito yung pinakamatindi sa lahat dito. Kung siya rin yung Ama, kung siya rin yung anak, at siya rin ang banal na Espiritu, eh ano ang maano natin dito? Makikita na nung sabihin ng Ama, ikaw ang kinalulugdan kong anak, eh ako rin pala yun. Si Jesus din yun. No? Kung sila ay pare-parehas at iisa, no? Pero dito makikita natin ang tatlong persona na nasa akto ng kanila pong gawain. Si Jesus ay binautismuhan sa pamamagitan ni Juan Bautisma at bumaba ang Santong Espiritu sa anyong kalapate mula sa langit at maririnig ang tinig ng Ama na yan ang kinalulugdan kong anak. Kaya yan po yung una, no? Na ang pagbautismo kay Jesus makikita bilang patotoo na tatlong magkakaibang persona, no, ang involved doon po sa pagbautismo sa ating Panginoong Jesus. Kaya iba ang Ama sa anak at iba ang anak sa Espiritu Santo. Kaya magkaiba pong persona ang tatlo. So, makikita po natin dito. Dito naman sa Matthew, sa Ebanghelyo po ni Mateo 28:19, yung inutos ng ating Panginoong Jesus ang pagbabautismo, no? Bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tingnan nyo yung salitang pangalan. Bautismuhan nyo sila sa pangalan. Singular ang ginamit. Bakit hindi plural? Kasi sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasi isang Diyos sa tatlong persona. Nakita natin yung liwanag na magkakaiba ang tatlong ito, mga kapatid. Maliwanag sa pangungusap na ginamit sa pagbautismo ang pagkakaiba sa isa't isa ng tatlong persona. Klaro po yan. It's so clear, mga kapatid. Ang Ama sa Anak
at iba ang anak sa Espiritu Santo. So makikita rin natin, isa pang talata ang gusto kong ibigay sa inyo mga kapatid. Dito ba? Dito tayo sa aklat po ni San Juan 14:16. Isa pang talata at papatunay na magkakaiba ang persona ng Ama at ng Espiritu Santo. Dito. John 14:16. At ito po yung ating mababasa. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay. Ang magiging kasama ninyo magpakailan pa man. Ito ang Espiritu ng katotohanan. Makikita natin, ang talatang ito ay tumutukoy din. Ang nananalangin po dito ay ang anak. Si Jesus ang nananalangin sa Ama. Si Jesus po yung nananalangin sa Ama. Ang Ama ang nagbigay at ang banal na Espiritu ang gumagabay. Yan po ay napakaliwanag din sa Juan 14:16 na magkakaiba ang kalagayan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. At meron pang isa, titingnan natin sa Gawa 2:33. Isa pa uling talata para malubusan ang ating pagkaunawa na magkakaiba at hindi iisang persona ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Gawa po, sulat ng mga apostol sa Gawa 2:33. Ito po ang ating matutunghayan, mga kapatid. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. So dito po sa talatang ito, ang anak ang pinarangalan. Si Jesus yung pinarangalan, no? At itanaas siya sa kanan ng Diyos. Ang Ama ay nasa kanyang trono. At tinanggap ang anak. At tinanggap ng anak ang banal na Espiritu at ibinigay sa iglesia. Yan po ang paliwanag dyan sa Gawa 2:33. Muli, involved na naman ang Trinity. No? The word Trinity ay hindi po matatagpuan sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi ng iba, hindi biblikal at hindi kapanipaniwala sapagkat hindi nakikita sa banal na aklat ang salitang Trinity. Pero kung titingnan natin itong nabanggit ko na mga talata ngayong umaga mula sa Lucas 3:21-22, Mateo 28:19, Juan 14:16 at Gawa 2:33, makikita natin ang tatlong persona sa isang Diyos na magkakaibang persona. So, ang sabi po ni Torre, isa pong mangangaral, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay tatlong magkakaibang persona na nagbibigayan sa isa't isa, nangungusap sa isa't isa, at nakikilala ang isa't isa. No? Tatlo pong napakahalagang bagay, nagbibigayan, nangungusap, at nakikilala ang isa't isa. So napakaliwanag po yan, mga kapatid, na ang banal na Espiritu ay iba kaysa Ama,
iba kaysa anak, at iba. Tatlo na magkakaibang persona. So, dadako naman tayo. Siguro bago natin talakayin ang pangalawang aspeto, baka mayroon kayong gustong liwanagin dito po sa ating pinag-aralan. Kung hanggang ngayon, mga kapatid, ikaw ay nagdududa pa rin sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu, tandaan mo, nagkakasala po tayo. Magkakasala tayo sa Diyos pag hindi natin pinaniniwalaan na ang banal na Espiritu ay isang persona. At hindi lamang persona, kundi siya'y Diyos, sapagkat siya lamang ang nakakagawa sa gawain po ng Diyos. At siya rin ang gumagawa sa mga bagay na Diyos lamang ang makakagawa. Yan po ay maliwanag. So, bago tayo magpatuloy, kung gusto niyo pong magtanong at magdagdag o kaya kailangan nyo ng paglilinaw patungkol dito sa ating tinatalakay. Ito mga kapatid ay isang doktrina. Doctrinal issue itong ating pong pinag-aaralan ngayong umaga. At napaka-importante na ang pag-aaral na ito ay ma-establish sa ating puso at isip. No? Sapagkat napakarami po ang nagtuturo ngayon ng ang banal na Espiritu ay hindi Diyos at hindi persona, isa lamang siyang lakas o kapangyarihan. Sinasaway po natin ang mga katuruang yan sapagkat pinatunayan ng banal na kasulatan. Tahasang itinuturo na ang banal na Espiritu po ay Diyos. So, walang gustong mangahas magtanong. Kung wala, ay tutuloy na tayo sa susunod po na bahagi ng ating pong pag-aaral patungkol po sa banal na Espiritu. Ang sumunod po ay ang pagpapailalim ng banal na Espiritu sa Ama at sa Anak. Ang pagpapailalim, no? O pagpapakababa ng banal na Espiritu sa Ama at sa Anak. Kung mapapansin nyo, every time na babanggit sa isang talata ang banal na Espiritu, no? At kasama niya ang Ama, Anak, ay siya po ay nasa dulo. Lagi siyang nasa dulo sapagkat siya po ay nagpapailalim sa Ama at sa Anak. Bagamat sila'y pantay ng kapangyarihan, no? Siya ay nagpapailalim. Ang banal na Espiritu ay nagpapailalim sa Ama at sa Anak. Muli buksan natin sa Juan 14:26. Ang sabi po ng Juan 14:26 ay ganito. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo ay susubuin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Yung salitang sinugo, ibig sabihin, merong nagsugo. At makikita natin na ang banal na Espiritu ay sinugo ng Ama. Ang Ama ang nagsugo, isinugo ang banal na Espiritu. Nakikita natin dito sa talatang ito ang pagpapailalim o pagpapakababa ng banal na Espiritu. At sinusunod niya ang utos ng Ama. No? Dito naman sa 1:15,
talatang 26. Isa pang talata. Alam niyo po, pag pinag-usapan ang pagka-Diyos ng Trinidad, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, madalas makikita natin ang mga talatang ito sa mga sulat ni Juan, ni Apostol Juan. Bakit? Bakit si Juan ang nagpapatunay lagi sa pagka-Diyos ni Jesus at ng Espiritu Santo? Sapagkat siya po ang malapit sa ating Panginoong Hesukristo. Siya yung pinakamalapit, the inner disciples of Jesus Christ. At kung titingnan natin sa Ebanghelyo ni San Juan, sa 1st, 2nd, and 3rd John, siya rin po sumulat niyan at ang pahayag ay makikita natin na siya po ang higit na mayroong otoridad para patunayan ang pagka-Diyos ni Jesus at ang pagka-Diyos ng Santong Espiritu. Wala tayong tutol sa Ama sapagkat ang Ama ay napatunayan mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang sabi po ng Juan 15, talatang 26, ay ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Ngunit ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Sinugo ng Anak ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya sa iglesia. Sa 1:14-20, sinugo ng Ama ang banal na Espiritu, no? At sinunod ang utos ng Ama. Dito sa 1:15-26, ang Anak naman ang nagsugo sa banal na Espiritu sa mga mananampalataya para sa iglesia. Yan, makikita natin yan na nagpapailalim both sa Ama at sa Anak ang banal na Espiritu. Sa Gawa naman po, 16:7, Acts 16:7, isa pa pong talata na magpapatunay na nagpapailalim lagi ang banal na Espiritu. Nagpapakababa siya, no? 7 ng chapter 16 ng Book of Acts. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Britanya, sa Bitinya. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. No? Ang banal na Espiritu ay tinutukoy na Espiritu ni Jesus. Dito po. At makikita natin na ang pagpapailalim ulit ng banal na Espiritu. Sa Roma 8:9, sa pantalata, nagsasabi na ang banal na Espiritu ay tinutukoy na Espiritu po ng Diyos. Yan po yung mga pangalan. Ang mga binanggit po sa talatang ito, ilan lang po yan sa mga pangalan o katawagan sa banal na Espiritu. Hindi po laging banal na Espiritu ang makikita natin sa Biblia. Iba't iba po ang mga pangalan at mamaya tatalakayin po natin. At ibang mga pangalan. Kaya sabi po ng Roma 8:9, ang banal na Espiritu ay tinutukoy na Espiritu ng Diyos, hindi mula sa kanyang sarili ang sinasalita ng Espiritu, kundi yung sinasabi sa kanya. Hindi siya ang nagsasalita, kundi siya po ay inuutusan. Kung hindi ang Ama ang nag-uutos, ang Anak, at siya po ay nagpapailalim doon po sa dalawa. Pero tandaan natin, pantay sila ng kapangyarihan.
nagpapailalim lang siya. Hindi ko mo inutusan ay higit na makapangyarihan ang nag-utos kaysa inutusan. Hindi po. Sila'y pantay sa kapangyarihan. Iiba lang ang kanilang mga gawain at opisina. Dito naman sa Juan 16:13, ang sabi po rito, hindi siya ang magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, mula sa Ama at sa Anak. Ang mga ito ay kanyang sasalitain. So, pag inutusan siyang sasalitain ang mga bagay mula sa Ama at sa Anak, ay nagpapailalim po siya at sinusunod niya. Tunay na ito ay isang anyong pagpapakababa o pagpapailalim doon po sa Ama at sa Anak. So, niluwalhati ng banal na Espiritu si Kristo. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa akin at sa iyo'y ipapahayag. Ang pangalan po ng banal na Espiritu ay nahuhuli. Ito po yung sinasabi ko. Every time sa isang talata ng Biblia ay nabanggit yung tatlong persona sa isang Diyos. Nabanggit ang Ama, nabanggit ang Anak, at nabanggit ang Espiritu Santo. Pag sila po ay magkakasama sa isang pangungusap, laging nasa baba ang banal na Espiritu. Kaya makikita natin ang mga talata, makikita natin sa Matthew 28:19, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa 2 Corinthians 13:14, Anak, Ama at Espiritu. Lagi siyang nasa huli. Ang ibig sabihin, siya po ay nagpapailalim, nagpapakababa sa Ama at sa Anak. So, punta tayo sa mga pangalan po ng Espiritu Santo. Mga pangalan. At ito po ay mai-encounter natin pag kayo ay nagbabasa ng Bagong Tipan, ng Ebanghelyo, lalo na sa aklat ng Ebanghelyo, ay makikita natin dito. Pero sa ibang aklat ay makikita din natin. So, ang una pong talata ay nagtuturo ng ang pangalan po ng banal na Espiritu sa Lucas 11:13. Tingnan po natin ang Lucas 11:13. Kung ano po yung pangalan diyan ang binanggit. Ang pangalan po na una ay ang Espiritu Santo. Espiritu Santo. Ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo. Yan po ang unang pangalan ng banal na Espiritu. Sa Juan 3:6, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Espiritu lang. Wala yung banal. Sa Juan 3:6, doon po sa kay Nicodemo, nung kausap siya ng ating Panginoon. Sa Isaias 61:1, ang pangatlo po na pangalan na makikita natin sa Isaias 61, talatang 1. Ang Espiritu ni Yahweh o Espiritu ni Jehovah. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa atin. Yan po yung makikita natin. Ang Espiritu ni Yahweh. Isaiah 61:1. Sa 2 Corinto 3:3, sulat ni Pablo,
ay makikita po natin yung Espiritu ng Diyos na buhay. No? Espiritu ng Diyos na buhay. Yan po yung pangalan na binanggit. Yan po sa 2 Corinto 3:3. So iba-iba yung mga pangalan. No? Kaya huwag tayong malito. Pero nandun yung Espiritu. Sa Roma 8:9, ay makikita naman natin dito, ang sabi, datapwat, kung ang sinumay walang Espiritu ni Kristo. Ang pangalan po dyan ay Espiritu ni Kristo. Kanina doon sa Isaias 61, Espiritu ni Yahweh. Ngayon po, Espiritu ni Kristo. Sa Roma 8:9. Kung ang sinumay walang Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo. Kaya kung ikaw ay hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu, wala ka kay Kristo. Tandaan po natin yan. Yan po yung talata na magpapatunay na kung wala ang banal na Espiritu, wala tayo kay Kristo. Hindi tayo kay Kristo. Hindi tayo kabilang sa mga hinirang ng Diyos. Sa Galatia 4:6, sulat uli ni Pablo sa mga taga-Galatia. Ito pong Galatia, no? Galatia, Filipos, Colosas, Efeso, Pilimon. Yung 5 po na yan. Yung 5 talata. Galatia, Efeso, Filipos, Colosas, at Pilimon. Yan po ay tinatawag na prison episode. Mga aklat na sinulat ni Pablo nung siya po ay nakabilanggo. Nung siya ay nakabilanggo. Kaya lahat po ay tumutukoy kay Pablo, no? Sa kanyang mga karanasan kay Kristo. Na sa kabila ng kanyang kalagayan, sa kabila ng kanyang sitwasyon, lagi niyang pinatutunayan na ang banal na Espiritu po ay Diyos. Kaya ang sabi po ng Galatia 4:6, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Espiritu ng kanyang anak. Yan naman ang ating makikita. Kanina, Espiritu ni Kristo sa Roma 8:9. Ngayon, Espiritu naman ng kanyang anak. Ayon po sa Galatia 4:6. Sa Filipos 1:19, isa pang talata, ang matutunghayan naman po natin dito ay ang Espiritu ni Hesus Kristo. Espiritu ni Kristo, Espiritu ng anak, ngayon naman po ay Espiritu ni Hesus Kristo. Filipos 1:19. Sa Gawa naman, 16:7, mga kapatid. Ang pangalan naman na nakatala dito sa Gawa 16:7 ay ang Espiritu ni Jesus. Kita nyo? 4 na yan. Espiritu ni Kristo, Espiritu ng anak, Espiritu ni Hesus Kristo, at Espiritu ni Jesus. So, iba't iba po yan. Iba't ibang mga pangalan, pero iisa po ang tinutukoy, ang banal na Espiritu. Mga pangalan po yan na nakatala sa Biblia. Kaya, kailangan ma-differentiate natin, makita natin ang malalim na katotohanan dito po sa mga pangalan na ginamit para po sa banal na Espiritu. Dito po sa Isaiah
4:4. Ang ginamit po na pangalan ay bisa. Bisa naman po ang ginamit, mga kapatid. Sa Roma 1:4, ang makikita naman natin dito ay ang espiritu ng kabanalan. No? Ang ginamit po na pangalan ay espiritu ng kabanalan. Sa Efeso 1:13, ang makikita natin dito ay ang Espiritu Santong ipinangako. Yan po yung pangalan naman na matutunghayan natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Espiritu Santong ipinangako. Sa Juan 14:17 at Juan 15:26 at ganun din sa Juan 16:13, ang pangalan po na binanggit dyan ay ang Espiritu ng Katotohanan. At yan po ay ang banal na Espiritu. Sa Roma 8:2, ang ginamit po na salita, ang pangalan ng banal na Espiritu ay ang Espiritu ng buhay. Espiritu ng buhay. Kaya napakarami pong pangalan, mga kapatid. Sa Hebreo 10:29, Espiritu ng biyaya. Sa 1 Pedro 4:14, ang ginamit na pangalan po ay Espiritu ng kaluwalhatian. Kaya makikita natin napakaraming mga pangalan. Sa Hebreo 9:14, ang ginamit naman po na pangalan ay Espiritu ng walang hanggan. Sa 1:14-26 at 15:26, siya ay tinawag na mang-aalin, comforter. Yan po yung pangalan na ginamit sa kanya sa 1:14-26 at 15:26. Ito po ang pinakamaganda, yung sinasabi sa Hebreo 1:9. Sino pakibuksan nyo nga yung Bible? Hebreo 1:9. At kung sino makasumpong, pakibasa ng malakas. Hebreo 1:9. Malapit sa Pedro. Uno 9. Pakibasa po. Sino nakasumpong? Nakita na yata ni Jesse. Pakibasa, Jess. Ang nasasaad sa Hebreo 1:9. Katarungay iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tang ikaw ang pipili, higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Hebreo 1:9 ba yan? Hebreo? Okay. So, ang ginamit po na pangalan ay ang langis ng kasiyahan. Langis ng kasayahan sa Hebreo 1:9. So, yan po ang mga pangalan, mga kapatid, ng banal na Espiritu na nakatala po sa banal na kasulatan. So, sa ating pangwakas, sa ating conclusion, ang banal na Espiritu ay nag-anyo ring kalapate, di ba?
Bumaba siya mula sa langit sa anyong kalapati. Isang hayop na tahimik at maamo. Meek. Ang kalapati po ay maamo. At ang banal na espiritu ay tinulad din sa hangin. Sa kapanganakan na muli, sa 1:3-1:9, no? Tinulad siya sa hangin na hindi nakikita. Ganon din ang pananampalataya ay hindi nakikita. Siya ay katulad ng isang bukal ng tubig. Ang lakas na naglilinis ng pagpapabanal. Siya ay katulad ng umaapaw na ilog ng pagpapala at paglilingkod. Siya ang mga aaliw at gumagabay sa buhay ng isang Kristiyano. Sa pagpapatunay po ng mga talata, napakaraming talata na ating binuksan ngayong umaga. Alam ko po na ito ay patunay na ang mga pagdududa natin at pag-aalinlangan sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu ay kailangan po na maalis na. At ang Biblia mismo ang nagpapatunay sa atin. Maging ang patutuo ng Ama at ang patutuo ng Anak na ang banal na Espiritu ay Diyos na makapangyarihan. So, as we end, meron pa tayong mga ilang minuto na ating pong sa ating QA. Question and answer portion. At bago po tayo magtungo sa ating pong worship, ay ngayon po ay first Sunday, mga kapatid. Baka mamaya ay magahol na naman kayo sa paghahanda ng inyong mga dalawang elemento, ang tinapay at ang saro. No? Kaya mag-ready na kayo dyan. Ikasan nyo na yung inyong dalawang elemento na nagsisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon para tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga gawain mamaya. Kahit na ano po, kahit pandesal, pwede yan. So, walang tanong. O, nakalimutan nyo na naman magtanong. So, Brother Ray, ano po ang ating natutunghayan ngayong umaga na ito sa ating pong pag-aaral? Kasi ikaw may marami kang mga tanong patungkol sa pagka-Diyos ng Espiritu Santo. Naglista ho ba kayo para mamaya ay revisahin po natin uli yung lahat po ng mga nabanggit na mga talata? Sapagkat yun ang magpapatunay para maalis ang ating mga pagdududa at alinlangan. No, tandaan po natin na ang banal na Espiritu ay hindi po nilikha. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos sapagkat nagtataglay siya ng mga katangian ng Diyos. At siya ay gumagawa ng mga bagay na Diyos lamang ang makakagawa. No? Paglikha, pagliligtas, at pagbibigay buhay, yan po ay gawain ng banal na Espiritu. So, salamat sa Panginoon na kayo ay talagang nakikinig. So, sa ating pong pagtatapos, parang may tanong dyan kay Brother Celso. Brother Celso, mayroon ba tanong dyan sa mga ano natin? Mga pogi na mga kasama natin dyan? Wala. Salamat sa Panginoon. So, hindi na. Si Brother Ray po may tanong. Oh, meron ba?
O, sige. Sige po. Tanong na tayo. Oh. Magandang umaga po, Pastor. Ayan. Magandang umaga po. Ay, Pastor, tanong ko lang po, Pastor. Kung itong banal na espiritu, Pastor, ito po ba ay singular o plural? Singular. Singular po. Po, singular. Nag-iisa po yan. Kagaya po Oo. ng mga anak, banal na espiritu. Kasi, Pastor, Opo. nung po, Pastor, na parang na-narrated lang po, Pastor, nabasa ko, Pastor. Nung po, Pastor, si Esteban, babalibagay na nung mga kalaban niya sa mga kalaban niya, Pastor, nanalangin sa Pastor. Tapos bumukas, Pastor, ang langit. Nakita niya, Pastor, ang ama at ang anak. Pero wala sinasabing nakita niya yung pangatlo na banal na espiritu. Paano po yung Pastor? Lumalabas, dalawa lang po, Pastor. Noong mga panahon po na yon, ay hindi pa po naisugo ang banal na espiritu. Wala pa po yung Pentecostes. Kaya hindi po binanggit ang banal na espiritu. Hindi pa po, kumbaga, hindi pa siya nauupo sa kanyang ministeryo. Hindi, ibig ko sabihin po, Pastor, dapat po, Pastor, nakita ni Esteban yung tatlo na yan. Ama, anak, at banal na espiritu. Nung pagtingala niya sa itaas, sapagkat siya po nanalangin, mamamatay na siya. Walang sinasabi sa Biblia na tatlo ang nakita niya. Dalawa lang daw po. Walang Si espiritu. Jesus ang anak doon. Ang sabi po ni Esteban, nakita niya si Jesus na nasa kanan ng Diyos. Hindi nakita po niya ang Espiritu Santo din po. Hindi niya nakita yung Espiritu Santo doon. Hindi po nangangahulugan na kung hindi niya nakita, ay wala roon. Hindi po ganun. Pag binanggit po ang Diyos, pag binanggit ang Diyos sa Biblia, kasama po ang Trinity lagi dyan. Magkakasama po yan, hindi kumpleto. Hindi magiging isang kumpletong Diyos kung hindi po kasama ang tatlong persona ng Diyos. Kung titingnan po natin sa Genesis 1:26, sa paglikha, likhain natin ang tao na katulad ng wangis natin. Wala pong binanggit na Diyos dyan. Wala pong binanggit. Pero ang nakalagay po sa Grego, sa original na konteksto, ang ginamit po ay Elohim. Ibig sabihin plural. Hindi isa lang ang Diyos dyan, kundi nandyan ang tatlong persona sa isang Diyos. Kaya, kung hindi po nakita ni Esteban ang banal na espiritu, hindi nangangahulugan na hindi na Diyos ang banal na espiritu. Dahil hindi niya nakita. Marami pong insidente, marami pong talata sa Biblia na magpapatunay na kung minsan wala po yung banal na espiritu. Pero dito po, sa pangyayaring ito, mga kapatid, Brother Ray, wala pa po yung Pentecostes nung mangyari po yung kay Esteban, yung pagbato kay Esteban. Hindi pa po nangyari. Hindi pa po naisuko. Kaya, hindi po nangangahulugan na hindi nakita ang banal na espiritu ay hindi na siya Diyos. Huwag naman po ganon. Kung hindi ko nakita Kaya nga binigyan kita ng ng example. Ang Trinity hindi nakikita sa Biblia, pero pinaniniwalaan natin. 'Di ba? Ang Trinidad ay hindi nakikita sa Biblia. Ang rapture ay hindi nakikita sa Biblia, pero pinaniniwalaan natin sapagkat ang Biblia ay nagtuturo. Gusto naman yun Mga ganun po. Kasi kailangan ng pananampalataya. Para paniwalaan po natin ang Trinidad. Kailangan ng pananampalataya. At marami talata sa Biblia. Yung sinasabi po niyan sa aklat ng yung kay Esteban, ang pagbato kay Esteban po, ay isa lamang sa mga talata na hindi nakita ang banal na espiritu. Hindi po nangangahulugan
na hindi na natin siya paniwalaan, na hindi siya Diyos dahil hindi siya nakita. Yun po yung sagot ko sa inyo, Brother Ray. Natugunan ko ba yung sagot nyo? Hallelujah. Marami pong insidente dito po sa ating binanggit kanina na ang binanggit po ay ama at anak lamang. No? Kaya may mga pagkakataon na hindi po nababanggit ang banal na espiritu. Katulad po nito, bibigyan ko kayo ng isang example, mga kapatid. Sa 1:14-26, sinugo ng Ama sa lupa ang banal na espiritu. Sinunod niya ang utos ng Ama. O hindi nakita po yung anak. Wala po yung anak dito. Dahil Ama ang nagsugo sa anak. At sa 15:26 ni Juan, ay sinugo ng anak ang banal na espiritu sa mga mananampalataya sa iglesia. Wala naman po yung Ama. Na makikita natin na hindi ko mo wala ay hindi na natin paniniwalaan ang kanyang pagka-Diyos. Marami pong talata sa Biblia na nagpapatunay. Hindi lamang po yun yung sinasabi